Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po mga kakimpaw sa nangyari po kay Paolo Avellino. Sa sitwasyon mga kakimpaw na kinakaharap ngayon ni Paolo Avellino na dapat pong malaman ng marami at kung gaano po kaalala si Chinita Princess dito. Yan ang pag-uusapan natin sa update na to. And bago nga po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula po ito kay Ginang Marlita Aurea Rodriguez. Sabi niya, hello Miss Dries, kasabay nila Kim si Paolo kahapon, kaya lang balot na balot at naka-black siya pati cap at mask niya black. Isa siya sa man on black, kaya hindi siya pansin kasi medyo malayo siya kay Kim. Si Ate Hides, ang katabi ni Kim, naka-backpack din siya ng black. Maraming salamat po sa inyo komento, Ginang Marlita Aurea Rodriguez. So, yes, tama po kayo dyan. Sana nga po kasama si Paula Avellino at malay nga natin na hindi lang natin talaga nakita si Paulo dahil lagi po siyang balot na balot every time po na siya po ay nasa public places or public po na lugar. 'Di ba? Kasi pang date na ni Chinita Princess dyan po sa Zamboanga, mga kakimpaw. Kasi nga naman po, ang It's Showtime bukas ay pre-recorded na, 'di ba? Every Monday, pre-recorded po ang It's Showtime. Kaya possible na bukas pa po ang uwi ni Chinita Princess kasi napaka hands-on niya po talaga sa kanyang shop dito po sa Zamboanga. Kasi grabe din po talaga yung mga nagpunta po dito and sumuporta sa opening po ng shop ni Chinita Princess, 'di ba? Tapos si Ate Twinkle sobrang hands-on din, pagod na pagod din po siya. Pero syempre pag nakikita niya naman po yung outcome ng business ni Kim Chu, naku, mawawala po yung pagod. And maging si Kim kasi napaka-successful po talaga ng naging opening ng first day po ng House of Little Bunny dito po sa Zamboanga. And hoping nga po mga kakimpaw na mas maraming sales ang pumasok sa shop ni Chinita Princess dito po sa Zamboanga. And marami nga po nagtatanong kung magkano daw ang kinita po ng House of Little Bunny ni Kim sa opening daw kahapon. So malamang sa alamang, malapit-lapit na po yan sa milyon mga kakimpaw. Ganyan po kalakas at katindi. So maraming salamat sa inyong komento. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to at unahin na nga natin pag-usapan ang nakita at nabasa po natin mga kakimpaw about kay Chinita Princess. Sabi nga dito, ang dami ng naging tagumpay ni Kim Chu sa industriya ng showbiz, pati rin sa mga parangal at pagkilalang kanyang natanggap sa loob ng maraming taon. Marami ang naniniwalang karapat dapat siyang magkaroon ng sariling wax figure sa Madame Tussauds. Hindi lang sa Pilipinas kinikilala ang kanyang talento kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kanyang mga proyekto at impluensya bilang artista. Kung sakali mangyari ito, isa itong malaking pagkilala sa mahigit 2 dekada niyang dedikasyon at kontribusyon sa entertainment industry. Isa rin itong panibagong karangalang maipagmamalaki ng mga Pilipino sa buong mundo. Ikaw, anong masasabi mo, sa tingin mo ba ay deserve ni Kim Chu na magkaroon ng sarili niyang wax figure sa Madame Tussauds? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. So ano nga ba yung Madame Tussauds mga kakimpaw? So ito po mga kakimpaw ay a globally renowned wax museum brand originally founded po in London in 1935 by French artist Marie Tussauds. So yun po yun mga kakimpaw, and tingin ko naman ay deserve ni Chinita Princess ang magpa-wax figure katulad po ng nabanggit sa article. Samantalang next topic naman, talakay naman natin mga kakimpaw. Eto po nga, nabulaga. Nabulaga kasi talaga ako mga kakimpaw. Kani-kanina nang makita ko po etong
ranking or itong percentage ng botohan para po sa SDA kay Kim and kay Paulo. Grabe, sobrang lapit na pong maabutan ni Ann Curtis si Paulo. So ilalagay ko na lamang po sa mga screen po ninyo mga kakimpaw ang percentage. Nabawasan po yung percentage ni Paulo. Tumaas naman po yung kay Ann Curtis mga kakimpaw. Si Paulo naka 48.01% na. Samantalang si Ann Curtis 29.11. So, malapit na po mga kakimpaw. So, meron pa tayong 2 days para bumoto and sana pagtulungan po natin ito mga kakimpaw na may angat ang boto kay Paula Avellino kasi deserve niya pong manalo dito mga kakimpaw. So, 2 days na lang and sobrang bilis talagang umangat ng boto nitong si Ann Curtis. Merong nagsasabi na meron daw pong nagbagsak ng napakalaking halaga para manalo po itong si Ann. Well, hindi naman natin alam kung sino po yun mga kakimpaw at kung may katotohanan man nga po ang mga balitang lumalabas ngayon sa mundo po ng social media. So sobrang nakakalungkot mga kakimpaw and for sure malulungkot din si Chinita Princess pag nangyaring hindi po manalo si Paulo para po sa SDA kasi ready na po si Paulo. Yung kanya mga susuotin, doon po sa pagtanggap ng award, naka-ready na po yun lahat and kung hindi po siya mananalo, sobrang masasaktan at malulungkot talaga si Chinita Princess dito mga kakimpaw. Kaya sana ipanalo po natin siya mga kakimpaw. 2 days na lang po yung natitira para po tayo ay bumoto. Talagang ibagsak na po natin yung mga suporta natin kay Paula Avellino mga kakimpaw dahil ito na lamang po yung ating pag-asa para po sila ay manalo. Para yan sa Di Alibay, para siya po yung magrepresenta ng Di Alibay. So panalo po ng lahat, panalo po ng isa, panalo po ng lahat mga kakimpaw. Kaya sana ay magtulungan po tayo sa natitirang 2 araw. Kasi sobrang agresibo po talaga ng kalaban natin mga kakimpaw. Biruin yun kanina or kahapon, nasa 22 point something percent. Ngayon 29.11%. So may 2 araw pa and sana po mga kakimpaw ay hindi po talaga makalamang si Ann Curtis kay Paulo Avellino. Sayang, sayang talaga. And alam kong maging si Paulo asang-asa po dito mga kakimpaw, kaya sana ipanalo po natin ito. Kaya nga si Ma'am Carlina de la Merced ay todo rin po ang pagkampanya at pakikiusap para po kay Paula Avellino at iboto natin siya. No? So nagkakagulo na po ngayon sa X. Kanina pa mga kakimpaw na makita nga po nila ito pong boto ni Paulo Avellino. Sobra talagang nababawasan pag tumataas yung percentage ng kay Ann Curtis. Kaya gawin natin ang makakaya natin para maipanalo po ni Paulo ang Di Alibay kasi for sure kasama si Chinita Princess dito po sa Korea para tumanggap ng STA Award. So paano mga kakimpo, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.